Alam nyo ba, gabi-gabi, pinaiinom ako ng asawa ko ng vitamin para daw madali akong makatulog. Pero tuwing 2:00 ng madaling araw, palagi siyang lumalabas ng patago. Nagduda ako, kaya nagpanggap akong ininom ang tableta. Sinundan ko siya palabas. Pagkakita ko sa pupuntahan niya, pakiramdam ko huminto ang tibok ng puso ko. Sobrang nakakatakot ang katotohanang nakita ko. Pero bago magsimula ang kwento, ilagay niyo muna sa comment section kung taga saan kayo, mga bes. Huwag niyong kalimutang i-like at i-subscribe para lumaki pa ang channel na ito at makapaghatid pa ako ng mas maraming kwento. Ang pangalan ko ay Liza. Kung may magtatanong sa inyo kung ano ang pakiramdam ng maging pinakamaswerteng babae sa mundo, siguro ako na ang sasagot niyan. Iyon ang naramdaman ko sa loob ng 2 taon. Ang mapangasawa si Anton, sobrang blessing yan. Araw-araw ko yung pinapasalamatan. Hindi lang siya asawa. Siya na ang definisyon ng perpektong partner. Guwapo siya, masipag, napakalambing, at ang pinakaimportante sa lahat, trinato niya akong parang prinsesa sa munti naming palasyo. Ang buhay naming mag-asawa, napakaganda, napaka-harmonious, walang malaking away, walang problema sa pera na nakakasakal, walang external na gulo. Payapa ang buhay namin. Umaagos lang parang malinaw na tubig sa ilog. Si Anton, nagtatrabaho sa isang malaking pribadong kumpanya. Madalas siyang umuwi ng medyo gabi, pero hindi siya nagkukulang sa pag-aalaga sa akin. Pero sa likod ng perpektong mukha ng buhay namin, may isang maliit na bagay na nagpaumpisa ng pagdududa ko. Isang rutina sa una, ang sweet. Pero habang tumatagal, naging katanungan, gabi-gabi, walang mintis. May kakaibang nakasanayan si Anton bago kami matulog. Mga 10:00 ng gabi, kapag nakahiga na ako, may binabasa akong libro, papasok si Anton. May dala siyang maliit na tray. Sa tray na yon, laging may isang baso ng mainit na gatas at isang tabletang supplement. Inumin mo muna to, mahal, sabi niya. Ang lambing ng boses niya, boses na laging nagpapalambot sa puso ko. Uupo siya sa gilid ng kama. Hahaplusin ang ulo ko ng may pagmamahal. Tapos, iaabot niya sa akin ang gatas at ang tableta. Ito! Beauty supplement at imported na vitamin yan. Alam mo bang mahal to? Dagdag niya, nakangiti ng matamis. Ang ngiti niyang laging nagpapalabas sa dimples niya. Binili ko yan para lang sa'yo. Para laging kang healthy. Gumaganda pa ang balat mo. At para quality ang pahinga mo. Di ba nagrereklamo ka na nahihirapan kang matulog kapag nag-overtime ako sa living room? Sa una, tuwang-tuwa ako. Isipin mo, ang asawang pagod galing sa trabaho, iniisip pa rin ang kalusugan at kagandahan ng misis niya. Hindi ako tumatanggi. Palagi kong iniinom ang gatas. At nilulunok ang pill na bigay niya. Medyo mapait, pero natatakpan ng tamis ng mainit na gatas. Titingnan ako ni Anton ng maigi. Titiyakin niyang nalunok ko talaga. Tapos hahalikan niya ang noo ko. Sige na, matulog ka na. May trabaho pa ako sa laptop. Susunod lang ako, sabi niya. Papapatayin niya ang main light. Tapos iiwan niya lang ang dim light sa tabi ng kama. Ang problema? Ito ang nangyayari pagkatapos. Ang epekto ng vitamin, napakabilis. Napakalakas. Ilang minuto lang pagkatapos kong inumin, babigat na ang mata ko. Parang sapilitang hinihila ang talukap ng mata ko pababa. Luluwag ang katawan ko. Sobrang luwag. Parang lumalambot ang mga buto ko. Makatutulog ako ng napakahimbing. Parang tumakbo ko ng 10 kilometer na marathon. Ang tulog ko, sobrang lalim. Walang panaginip, itim na itim. At tuwing umaga, laging may kakaiba akong nararamdaman paggising. Hindi yung pakiramdam na masigla ka dahil sa mahimbing na tulog. Kabaliktaran, magigising ako na masakit ang ulo. Medyo umuugong sa may sentido. Mabigat ang pakiramdam ko. Parang may makapal na ulap na nakabalot sa utak ko. Aabutin ako ng ilang minuto bago ako magising ng tuluyan. Bago ako makabangon. Magandang umaga, mahal. Masiglang bati ni Anton habang naglalakad akong parang zombie papunta sa kusina. Ang tanawin sa kusina, laging kontra sa kondisyon ko. Si Anton nakabihis na, malinis, ang bango niya, at mukha siyang fresh na fresh. Sabi niya,
Madalas siyang magpuyat para tapusin ang report sa opisina. Sa dining table, nakahanda na ang toasted bread at kape na inihanda niya. Bakit parang mahina ka, mahal? Inaantok ka pa ba? Tanong niya habang nilalagyan ng jam ang tinapay. Kitang-kita sa mata niya ang nag-aalalang tingin na parang totoo. Hinimasa ko ang sentido ko ng mahina. Sinubukan kong paalisin ang sakit. Oo, mahal. Hindi ko alam. Ang tagal ko ng tulog, di ba? Pero paggising ko, parang binato ako ng matigas na bagay. Ang bigat ng ulo ko. Tumawa ng mahina si Anton. Lumapit siya. Minasahe niya ang balikat ko. Ibig sabihin niyan gumagana ang gamot. Liza, ang tawag dyan deep sleep. Nagde-detoxify ang katawan mo. Kaya medyo mabigat ang gising. Kasi tulog patay ka talaga. Hindi ka nag-aalala. Maya-maya masasanay ka rin. Gagaan ang pakiramdam mo. Tumango lang ako ng mahina. Sinubukan kong maniwala sa sinabi niya. Laging nakakumbinsi si Anton. Matalino siya. Malawak ang kaalaman, laging may lohikal na sagot sa lahat ng tanong ko. Isa pa, bakit naman siya magsisinungaling? Asawa ko siya. Ang taong pinakamamahal ako. Pero ang pag-aalinlangan, dahan-dahang tumubo. Parang damo sa gitna ng aking tiwala. Isang umaga, mas tanghali akong nagising kaysa dati. 9:00 na. Umalis na si Anton papuntang trabaho. Ang pagkalula, nandoon pa rin. Mas malala pa. Umupo ako sa gilid ng kama. Tinitigan ko ang botelya ng tubig sa nightstand. Tama ba tong vitamin na to? Bulong ko. Sinubukan kong alalahanin ang nakaraang gabi. Katulad ng ibang gabi. Nagbigay si Anton ng gatas at pill. Ininom ko. Tapos, fade to black. Wala na akong maalala. Hindi ko nga maalala kung kailan siya natulog sa tabi ko. Talaga bang natulog siya sa tabi ko kagabi? Siyempre. May yupi ang unan sa tabi ko. Pero ewan ko, may empty feeling na gumagapang sa dibdib ko. Nang araw na yon, sinubukan kong hanapin ang pangalan ng pill na binibigay ni Anton. Hinanap ko ang botelya sa medicine cabinet, sa kusina, kahit sa work bag niya habang wala pa siya. Wala. Sabi ni Anton, sa opisina niya daw, iniimbak ang stock para hindi maapektuhan ng init sa bahay. Nagdadala lang daw siya ng portion para sa akin araw-araw. Isang makatuwirang dahilan. Pero ang weird para sa isang simpleng vitamin. Bakit kailangang itago ang packaging? Tanong ko sa isip ko. Nang gabi, umuwi si Anton. Ang sweet niya pa rin, gaya ng dati. May dala siyang lumpiang Shanghai na paborito ko. Niyakap ako ng mahigpit, nagtanong tungkol sa araw ko. Ang lahat ng pag-aalinlangan na lumabas sa tanghali, nawala bigla pagkakita ko sa ngiti niya. Mukha kang mas fresh ngayon, mahal, puri niya habang nagdi-dinner kami. Ibig sabihin, bagay sa'yo ang supplement. Dapat, tuloy-tuloy mo yang inumin, ha? Oo, mahal. Pero sumasakit pa rin ang ulo ko pag gising. Reklamo ko. Pinitiwan ni Anton ang kutsara. Tiningnan niya ako ng seryoso. Adaptation process lang yan, mahal. Maniwala ka sa akin. Gusto ko lang ang pinakamaganda para sa'yo. Gusto mo ba akong laging nakikita kang maganda at healthy, hindi ba? Medyo nakita ko ang manipulation sa tanong na yon. Pero mabilis kong pinalayas ang masamang isip. Siyempre, gusto ko, mahal. Kaya, inulit na naman ang gabing yon. 10:00. Pumasok si Anton na may tray. Mainit na gatas at ang pill na naman. Inumin mo, mahal. Janama? Tiningnan ko ang maliit na puting tableta sa palad ko. Nag-alinlangan ako saglit. Pero ang titig ni Anton, na parang umaasa, hindi ko natiis. Inilagay ko sa bibig ko. Ininom ko ang gatas. Hinayaan kong dumulas ang gamot sa lalamunan ko. Good girl! Bulong ni Anton. Hinalikan ang noo ko. At gaya ng dati, makalipas ang 5 minuto, unti-unting dumilim ang mundo ko. Nanghina ang muscles ko. Nawala ang malay ko. Sa pilitan akong hinila patungo sa dilim. Bago ako tuluyang mawalan ng malay, malabo kong narinig si Anton na humuhuni. Kumakanta ng mahina habang nililinis ang baso sa nightstand. Ang tono niya, masaya. Masyadong masaya para sa isang taong pagod na pagod daw at magpupuyat para tapusin ang report. Sa malalim kong tulog, parang nasa space ako. Walang panaginip, walang tunog, itim lang. Hanggang sa dumating ang umaga, ang parehong cycle na naman. Masakit ang ulo.
parang nalulula. At si Anton, fresh na fresh, bumati sa akin ng nakangiti. Magandang umaga, asawa kong tulog mantika. Tinitigan ko siya. Kinamot ko ang mata kong masakit. Sobrang lalim ng tulog ko, mahal. Hindi ko na maalala ang kahit ano. Aba, maganda pala. Gumaan ang sagot niya. Pero ngayon, nang tiningnan ko ang sarili ko sa salamin sa banyo, may nakita akong dark circle sa ilalim ng mata ko. Sabi niya, beauty supplement? Bakit parang lalo akong nanghihina at namumutla? At bakit ang masamang pakiramdam sa puso ko, palaki ng palaki araw-araw? Parang ang subconscious ko sumisigaw na may peligro. Pero ang pampatulog, sinara ng mahigpit ang bibig ko. Nagdesisyon ako. Hindi ako pwedeng magpatuloy ng ganito. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari habang tulog ako. Tulog lang ba talaga ako? O may namiss akong mahalagang pangyayari? Ang kuryosidad na ito, sinimulan na niyang kainin ang perpekto naming buhay mag-asawa. At nang gabing yon, parang nagbigay sa akin ng daan ng tadhana. Para unti-unting buksan ang kortina ng sandiwara na ito. Gabi yon. Sobrang lakas ng ulan. Nagkaroon ng patuloy na tunog ng patak sa bubong. Malamig ang paligid. Mas mabilis akong inantok kaysa dati. Bago pa man dalhin ni Anton ang pampatulog niya, mga 10,000 PM, nasa banyo siya. Narinig ko ang malakas na tunog ng shower. Nakahiga ako sa kama. Inaayos ko ang kumot. Nanunuyo ang lalamunan ko, kaya kinuha ko ang sarili kong baso ng tubig na laging nasa nightstand ko. Tamang-tama lumabas si Anton galing sa banyo. Nakapajama na siya at gaya ng dati, dala niya ang tray na may gatas at ang pill. Sa ganitong ulan, masarap uminom ng mainit na gatas para lalong masarap ang tulog, sabi niya. Nakangiti ng malapad. Inilapag niya ang tray sa nightstand sa tabi niya. Naglakad siya palibot ng kama para lapitan ako. Eto mahal, inumin mo muna. Inabot niya sa akin ang baso at ang tableta. Tinanggap ko. Nasa palad ko na ang pill. Nasa kanan ko ang gatas. Nang iinumin ko na sana, biglang may narinig akong napakalakas na kulog. Nag-vibrate ang salamin ng bintana. Nagulat ako sa lakas. Ah! Sigaw ko nagre-react. Nanginig ang kamay ko dahil sa gulat. Ang baso ng gatas, tumagilid. Karamihan sa laman natapon sa makapal na kumot na nakatakip sa binti ko. Ang iba, nabasa ang pajama ko. Ang pil naman, sa kaliwang kamay ko, nalaglag. Gumulong. Ewan ko kung saan napunta sa makapal na karpet sa ilalim ng kama. Ay, naku mahal. Mag-ingat ka, sigaw ni Anton. Mukha siyang nagpapanik. Pero hindi dahil sa nagulat ako. Ang mata niya, galit na naghahanap sa nahulog na pil. Pasensya na, mahal. Nagulat talaga ako. Sobrang lakas ng kulog. Sabi ko, habang abala sa pagpagpag sa basa at malagkit na kumot. Agad na lumuhod si Anton sa sahig. Inapakapa niya ang karpet. Mabilis ang galaw niya at gusar agitate. Nasaan ang pil? Saan nahulog? Napakunot ang noo ko. Ang OA ng reaction niya. Mahal, vitamin lang yan. Kumuha na lang tayo ng bago kung mahanap mo. Tulungan mo muna akong ayusin to. Basang-basa. Parang natauhan si Anton. Tumingala siya. Sinubukan niya maging kalmado. Kahit nakita ko na matigas ang panga niya. Ay, oo, sorry. Ako, natatakot lang akong maapakan. Masisira kasi, mahal pa naman. Tumayo siya. Nagmadaling kumuha ng tissue sa dressing table. Magpalit ka muna ng damit. Sige na. Ako na ang maglilinis nito. Pati ang bedsheet kailangang palitan. Sabi niya. Pumasok ako sa banyo para magpalit. Pagkalabas ko, pinalitan na ni Anton ng bago ang bedsheet. Inabot niya sa akin ang baso ng gatas. Mga 1/4 na lang ang laman. Ito, may konting natira pa. Yung pill, nahanap ko kanina sa ilalim. Pero madumi. May alikabok. Tinapon ko na lang sa toilet, ge. Sabi niya, ubos na raw ang stock niya sa work bag. Nakalimutan niyang magdala ulit galing sa opisina. Kaya inumin mo na lang tong natirang gatas, ha? Okay lang bang absent ka sa vitamin ngayon? May tono ng pagkadismaya sa boses niya. Tumango ako. Oo. Okay lang, mahal. Inaantok na talaga ako dahil sa ulan. Ininom ko ang konting gatas. Walang lasa. Tinitigan ako ni Anton habang umiinom. Mahirap basahin ang tingin niya. Pagkatapos, humiga kami. Pinatay ang ilaw. Good night, Liza.
bulong niya. Pero ngayon, walang halik sa noo. Agad siyang tumalikod sa akin dahil napakaliit lang ng dose na pumasok sa katawan ko. Siguro yung natirang natunaw lang sa gatas bago matapon. O baka ang pil talaga ang susi. Ang epekto ng antok na naramdaman ko, hindi kasing bigat ng dati. Nakatulog ako, pero hindi tulog patay. Naririnig ko pa ang tunog ng ulan na humihina. Nasa kalagayan akong pagitan ng gising at tulog. Parang lumulutang. Lumipas ang oras. Hindi ko alam kung gaano katagal. Bigla, naramdaman ko ang lamig sa balat ko. Lamig na tagos sa buto. Hindi lamig ng AC. Parang may hangin sa gabi na pumasok sa loob ng kwarto. Mabigat ang mata ko. Ang natitirang epekto ng gamot gumagana pa. Pinipigilan ang pagbukas ng talukap ng mata ko. Pero nagsimula nang magpadala ng signal ang utak ko. Alert. Sinikap kong pilitin ang sarili kong magmulat. Malabo ang paningin ko saglit. Tapos nasanay ako sa dilim ng kwarto. Ang ilaw sa kalsada, bahagyang nagpapaliwanag sa silid. Lumingon ako sa tabi ko. Wala. Walang tao sa unan niya. Ang kumot sa gilid ni Anton, maayos ang pagkakatiklop. Mahal, tawag ko. Paos ang boses ko. Nanunuyo ang lalamunan ko. Walang sagot. Tahimik. Ang naririnig ko lang, ang tunog ng orasan. Tiningnan ko ang nightstand. Ang digital clock, nagpapakita ng pulang numero. 2:00. 2:00 ng madaling araw. Nasaan si Anton? Nasa banyo ba siya? O nagtatrabaho siya sa living room, gaya ng madalas niyang sabihin? Sinubukan kong bumangon. Medyo mahina pa ang katawan ko. Pero mas maganda na ang pakiramdam ko kaysa sa mga nakaraang umaga. Ibaba ko ang mga paa ko sa sahig. Hinanap ang tsinelas ko. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pinto ng kwarto. Medyo nakabukas ang pinto, kaya pala malamig. Hindi nakasara ng mahigpit ang pinto. May hangin na pumapasok galing sa living room. Lumabas ako. Madilim sa living room. Walang ilaw ng laptop. Walang Anton na nagtatype ng report. Anton? Tawag ko ulit. Ngayon medyo malakas na. Tahimik. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Sinilip ko ang guest bathroom. Wala. Madilim. Naglakad ako sa kusina. Wala. Ang pinto sa likod nakakandado ng mahigpit. May nararamdaman na akong masama. Naglakad ako papunta sa front door. Nakakandado. Ang susi nakasabit pa sa butas. Kakaiba. Kung lumabas si Anton, dadaan siya sa pinto na to o sa pinto ng garage. Pero kung nakakandado ang pinto na to mula sa loob, ibig sabihin nasa loob lang siya ng bahay, hindi ba? Binalikan ko ang garage. Nakakonekta yon sa living room. Dahan-dahan kong binuksan ang connecting door. Madilim. Kinapa ko ang light switch. Nang mag-flash ang neon light, agad akong napatingin sa mga sasakyan. Ang kotse, nandoon. Ang motormatic na ginagamit ni Anton papuntang minimart, nandoon din. Pero, sandali. Sinikipan ko ang tingin ko sa posisyon ng motor. Madalas, ipinaparada ni Anton ang motor niya na nakaharap sa dingding. Maayos. Katabi ng kotse. Pero ngayong gabi, medyo nakatagilid ang posisyon ng motor. Parang minadaling ipinasok. At ang mas kahina-hinala, may malabong bakas ng gulong na basa sa ceramic floor ng garage. Ang bakas, papunta sa labas ng garage, papunta sa parkingan ng motor. Lumapit ako sa shoe rack na malapit sa pinto ng garage. Ang sapatos ni Anton nandoon, malinis. Ang tsinelas niya sa bahay, wala. Pero, nahuli ng mata ko ang isang pares ng luma niyang sneakers na itim. Nasa pinakailalim na rack. Bihira niya itong gamitin. Nakaluhod ako. Pinagmasdan ng sapatos. Medyo iba ang posisyon kaysa sa pagkakaalala ko. At ang nagpahinto sa hininga ko, ito ang nakita ko sa ilalim ng sole ng sapatos. May lupa, basang pulang lupa, medyo malagkit. At may isang piraso ng damo na naipit sa gilid ng goma ng sole. Basang lupa. Ang garage namin, puro ceramic ang sahig. Ang front yard namin, puro paving block. Walang pulang lupa sa area ng bahay namin. Maliban sa flower pot. At ang lupa sa flower pot, itim. Hindi pula. Lumabas si Anton ng bahay. Siguradong lumabas siya. Pero paano siya nakapasok ulit at nakakandado ang pinto? O nagdala siya ng duplicate key? Pero, bakit kailangan patago?
at saan galing ang pulang lupa. Bigla, may narinig akong mahinang click mula sa pinto ng master's bathroom sa loob ng kwarto namin. Napaigtad ako. Dali-dali kong pinatay ang ilaw ng garage. Tumakbo ako ng dahan-dahan. Naglakad ng nakatype-toe. Bumalik ako sa bedroom. Ang puso ko parang kabayong nagwawala. Tumalon ako sa kama. Hinila ang kumot hanggang leeg. Pumikit ako ng mahigpit. Nagkunwari akong tulog. Narinig ko ang mga yabag na lumalapit. Napakahina. Pumasok si Anton sa kwarto. Naramdaman ko ang presensya niya sa tabi ng kama. Tumahimik siya doon ng ilang segundo. Baka tinitiyak kung gising ba ako o hindi. Pumigil ako ng hininga. Sinubukan kong ayusin ang ritmo ng paghinga ko para magmukhang kalmado, parang tulog. Pagkatapos, gumalaw ang kama sa tabi ko. Umakyat si Anton. May lamig na nanggagaling sa katawan niya. Parang taong matagal na na-expose sa hangin sa gabi. Hinila niya ang kumot. Humiga. Tinalikuran ako. Hindi ako naglakas loob na gumalaw. Hanggang umabot ang umaga. Kinabukasan, nagising ako na namamaga ang mata. Kulang sa tulog. Pero malinaw ang isip ko. Walang sakit ng ulo. Walang pagkalula. Nagsusuklay si Anton sa harap ng salamin habang umuupo ako. Magandang umaga, mahal, bati niya. Kalmado. Parang walang nangyari kagabi. Ang aga mong nagising ah. Para mo si Manny. Tinitigan ko ang likod niya ng matalim. Mahal, saan ka galing kagabi? Ang kamay ni Anton na nagsusuklay, huminto saglit, napakaikli. Pero nagpatuloy din siya. Humarap siya sa akin. Ang mukha niya, nagtataka. Napaka-natural. Saan? Nandito lang ako. Tulog sa tabi mo. 3:00 ng umaga akong nagising. Wala ka sa kama, sabi ko. Medyo nanginginig ang boses ko. Tumawa ng malakas si Anton. Ay, yun ba? Sobrang uhaw kasi ako kagabi, kaya pumunta ako sa kusina para kumuha ng inumin. Tapos, sumakit ang tiyan ko. Kaya, nagtagal ako sa banyo. Bakit? Na-miss mo ko kahit saglit lang akong nawala. Biro niya. Kinurot niya ang baba ko. Kumuha lang ng inumin? Tanong ko ulit. Sinubukan kong hanapin ang butas sa kasinungalingan niya. Oo, mahal. Kumuha lang ng inumin. Sa tingin mo, saan ako pupunta ng 3:00 ng umaga? Magro-ronda ako? Sagot niya tumatawa. Tumahimik ako. Nagsisinungaling siya. Sinek ko ang kusina at banyo kagabi. Wala siya doon. At ang sapatos na may pulang lupa. Hindi siya pwedeng makakuha ng pulang lupa mula sa kusina na malinis ang granite floor. Ay, oo nga pala mahal. Pambihag ko ulit. Yung itim mong sneakers na nasa ilalim ng rack parang madumi. Kahapon ko tiningnan, malinis naman. Ngayon, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Ang pupil ng mata niya, lumaki ng kaunti. Ang ngiti niya, lumiit ng split second bago bumalik sa normal. Ah, talaga ba? Baka natalsikan lang ng alikabok. O baka nung nagtapon ako ng basura kahapon ng hapon, ginamit ko saglit tapos naapakan ko ang lupa sa flower pot ng kapitbahay. Hayaan mo na, lilinisin ko na lang. Bakit parang nagiging detective ka ngayon umagang-umaga? Sinubukan niyang ilihis ang usapan. Ang tono niya, medyo defensive, kahit na pambiro. Hinalikan ako ni Anton sa pisngi ng mabilis. Aalis na ako. Malilate na ako sa morning meeting. Huwag mong kalimutang mag-breakfast ha. Nagmadali siyang lumabas ng kwarto. Mas mabilis kaysa dati. Narinig ko ang ugong ng sasakyan niya na papalayo. Nakatulala lang ako sa gilid ng kama. Nagsisinungaling si Anton, ang perpekto kong asawa. Ang asawa kong laging tapat at loyal, nagsinungaling sa harap ko. Lumabas siya ng 2:00 ng madaling araw. Pumunta sa isang lugar na may pulang lupa at bumalik ng patago. At binibigyan niya ako ng high dose na pampatulog gabi-gabi para lang takpan ang ginagawa niya. Nagsimulang gumapang ang takot sa likod ko. Sino ba talaga si Anton? Ano ang ginagawa niya sa labas habang wala akong malay? At ang mas importante, gaano kapanganib ang sitwasyon ko ngayon? Tinitigan ko ang nakasarang pinto ng kwarto. Ang bahay na to bigla hindi na parang komportableng palasyo, kundi isang gintong kulungan na punong-puno ng misteryo. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ngayong gabi, gagawin ko ang sarili kong plano,
Ang araw na yon, napakabagal. Parang nilalaro ng oras ang kaba ko. Pagkaalis ni Anton, hindi ko ginawa ang pang-araw-araw kong routine. Walang pagwawalis ng dahan-dahan. Walang pagdidilig ng halaman habang humuhuni. Walang panonood ng cooking show sa TV. Ang isip ko, nakatutok sa nangyari kagabi. Ang alaala ng digital clock na 2:00, ang bakanting gilid ng kama, at ang pulang lupa sa sneakers ni Anton. Umiikot sa ulo ko, parang sirang tape na paulit-ulit na pinapatugtog. Inubos ko ang ilang oras na nakaupo lang sa living room, nakatingin sa nakakandadong front door. Ang pagdududa na ito, hindi na lang hunch, kundi isang nakakatakot na paniniwala. May mali. Napakamali sa kasal namin. Si Anton. Ang lalaking akala ko, protector ko. Ang perpekto kong imam. May maitim na lihim, nakabalot ng maayos. Sa matamis ng ngiti at sleeping pills. Nang tanghali, sinubukan kong mag-research tungkol sa maliit na puting pill na yon sa internet. Sa tulong ng malabong visual memory, tinipi ko ang physical characteristic ng pill sa search engine. Maliit na puting tableta, walang code, high-dose sleeping pill, side effect paggising, masakit ang ulo at nalulula. Libo-libong resulta ang lumabas. Mula sa simpleng tranquilizer hanggang sa hard drugs na kailangan ng special doctor's prescription. Ang pagbasa sa side effects, tumindig ang balahibo ko. Short-term memory loss, mental confusion, hanggang sa dependency. So, sa loob ng 2 taon, sinasadya akong sekoki ni Anton ng chemical substance. Hindi ko alam kung ano, para lang makapagala siya sa gabi. Ang galit, nagsimulang pumalit sa takot ko. Pakiramdam ko, pinagtaksilan ako sa pinakamasamang paraan. Nilalason niya ako. Dahan-dahan. Sa pangalan ng pag-ibig at kalusugan. Pero alam kong hindi ako pwedeng padalos-dalos. Kung sasalubungin ko siya ngayon na walang matibay na ebidensya, magde-deny lang siya. Masyadong matalino si Anton sa pagsisinungaling. Kaya niyang baliktarin ang lahat. At baka ako pang akusahan niya ng hallucination o paranoia. Kailangan ko ng concrete na ebidensya. Kailangan ko siyang mahuli sa akto. Dumating ang gabi. Bawat segundo na papalapit sa pag-uwi ni Anton, nakakabaliw. Nang marinig ko ang tunog ng sasakyan niya na papasok sa garage, lumakas ang tibok ng puso ko. Huminga ako ng malalim. Isinuot ko ang mask ng masayang asawa na madalas kong suotin. Naglakad ako para salubungin siya sa pinto. Assalamualaikum, mahal. Masiglang bati niya pagkapasok niya. Gaya ng dati, hinalikan niya ako sa noo. Nagbigay siya ng mainit na yakap. Ang amoy ng cologne niya, hinaluan ng amoy ng tambucho. Walang amoy ng lupa. Walang kakaibang amoy. Napakaayos niya. Waalaikumsalam, mahal. Pagod ka ba? Tanong ko, sa pinakamalambing na tono. Kahit nakakuyom ang kamay ko sa likod ko. Nanginginig. Medyo end of the month na kasi. Maraming report, sagot niya. Kalmado. Habang niluluwagan ang kurbata niya. Ano ang niluto mo? Sobrang gutom na ako. Ang dinner na yon, ang pinakamabigat na sandiwara na ginawa ko. Kailangan kong pakinggan ang kwento niya tungkol sa nakakatawang coworker niya, tungkol sa nakakainis na boss, at tungkol sa plano naming magbakasyon sa susunod na buwan. Tumawa ako sa tamang oras. Tumango ako. Masigla, naglagay ako ng kanin sa plato niya. Sa likod ng ngiti ko, patuloy kong pinagmasdan ang galaw niya. Mukha ba siyang kinakabahan? Hindi. Mukha siyang kalmado. Ang kalmadong iyon ang mas nakakatakot sa akin. Ang galing niyang magsinungaling sa harap ko. Walang kurap. Patuloy na umikot ang orasan. 9:00. Nagpalipat kami sa bedroom. Sandaling abala si Anton sa telepono niya. Tapos, tumayo siya papunta sa kusina. Dumating na ang oras. Ang ritual ng vitamin. Nagsisimula na. Hintayin mo ako ha. Igagawa lang kita ng gatas. Sigaw niya mula sa kusina. Umupo ako sa gilid ng kama. Piniga ko ang bedsheet gamit ang kamay kong pinagpapawisan. Simple lang ang plano ko. Pero risky. Kailangan kong magpanggap na lunukin ang pill. Ang problema, laging tinitingnan ako ni Anton hanggang sa malunok ko talaga. Kailangan kong makahanap ng butas. Hindi nagtagal,
Pumasok si Anton. Dala niya ang tray na yon. Umaalpas ang usok sa baso ng gatas. Sa tabi niya, nakahiga ang maliit na puting pill, na ngayon parang nakamamatay na lason sa paningin ko. Ayan, ang beauty secret ng asawa ko, sabi niya. Ang sweet. Umupo siya sa tabi ko. Inabot niya sa akin ang baso at ang pill. Kinuha ko ang pill gamit ang kamay kong pinipigilan kong manginig. Tinitigan ko si Anton. Sinubukan kong hanapin ang kahit kaunting pagsisisi sa mata niya. Wala. Ang tingin niya puno ng pekeng pagmamahal. Inumin mo, mahal. Para fresh ka ulit bukas. Pambubuyo niya. Inilagay ko ang pill sa bibig ko. Pero, sa halip na lunukin, sa mabilis na paggalaw ng dila ko, isinilid ko ito sa ilalim ng dila ko. Ang pait, napakalala. Ang bitter taste ng gamot, kumalat agad sa bibig ko. Gusto kong sumuka, pero pinigilan ko. Mabilis kong ininom ang mainit na gatas. Marami. Ginawa ko ang paggalaw ng lalamunan ko, parang may nilulunok akong matigas. Ang sarap ng gatas, sabi ko. Inilapag ang baso, nakalahati na lang ang laman. Nilabas ko ng kaunti ang dila ko. Dinilaan ang labi ko. Isang trick para ipakita na walang laman ang bibig ko. Kahit ang pill ay nakatago, ligtas, sa ilalim ng dila ko. Ngumiti ng kontento si Anton. Good girl. Sige na, matulog ka na. Magpapalit lang ako ng damit. Kinuha niya ang maruming baso. Lumabas siya ng kwarto, golden opportunity. Pagkawala niya sa likod ng pinto, agad kong dinura ang pill na nagsisimula ng matunaw. Sa tissue na inihanda ko sa likod ng unan. Napapait? Naiwan ang lasa sa dila ko? Nagmamadali akong uminom ng tubig para tanggalin ang lasa. Tapos, itinago ko ang tissue na may basang pill sa loob ng punda. Agad kong inihiga ang sarili ko. Hinila ang kumot hanggang dibdib. Nagsimula akong mag-relax. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Kailangan kong magmukhang taong natalo na ng high dose na pampatulog. Nakapikit ang mata. Relax ang muscles sa mukha. At mabigat, regular ang hininga. Bumalik si Anton sa kwarto. Pinatay ang main light. Pinalitan ng dim light. Narinig ko ang mga yabag niya. Palapit sa tabi ko. Ang puso ko, tumitibok ng malakas sa dibdib ko. Pakiramdam ko, napakalakas ng tunog. Natatakot ako na marinig niya. Pinuwersa ko ang sarili kong i-relax ang lahat ng muscle ko. Liza? Tawag niya. Mahina. Halos pabulong. Hindi ako gumalaw. Tumahimik. Ang hininga ko, inayos ko. Dahan-dahan. Malalim. Inhale. Exhale. Naramdaman ko ang kamay ni Anton na humipo sa balikat ko. Inugan niya ako ng mahina. Gising ka pa ba, mahal? Lalong lumakas ang pag-uga. Pinabayaan kong tumagilid ang ulo ko. Sumunod sa direksyon ng pag-uga. Parang boneless doll. Isang sugal sa buhay. Kung magre-react ako kahit konti, tapos na ang laro ko. Aba, ang bilis ng reaction ngayon ah. Bulong niya. Nagbago ang tono ng boses niya. Wala ng fake softness. Ang boses niya flat at malamig. Bigla, ginawa niya ang hindi ko inaasahan. Inangat niya ang kanang kamay ko. Tapos, binitiwan niya lang. Bumagsak ang kamay ko sa kama. May mahinang tunog. Buk! Medyo masakit, pero nanatili akong tahimik. Huling test. Okay, safe. Bulong niya sa sarili niya. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng aparador. Hindi ang aparador namin, kundi ang side cabinet na bihira kong buksan. Kasi may mga lumang gamit doon. Tunog ng hanger na nagbabanggaan. Tunog ng zipper ng pantalon na hinila. Tunog ng tela na nagkikiskisan. Nagpapalit ng damit si Anton. Mula sa maliit na butas ng mata ko, na sinikipan ko ng parang buhok. Sinubukan kong sumilip sa dilim. Ang anino ni Anton, mukhang iba. Hindi siya nakapajama, naka-dark hoodie jacket siya, at nakaitim na pantalon, nakakap din siya. Ang hitsura niya mas parang magnanakaw kaysa sa asawa na matutulog. Naglakad si Anton papunta sa salamin. Tiningnan ang sarili niya sandali. Tapos, lumingon sa akin. Ulit. Ang titig niya, matalim. Tinitiyak niya na patay ako sa tulog. Pagkatapos, kumuha siya ng isang bagay sa drawer ng dressing table.
ang duplicate key na tinago niya doon. Naglakad siya palabas ng kwarto. Dahan-dahan, parang sanay na sanay. Isinara ang pinto ng mahina. Click. Idinilat ko ang mata ko ng malaki sa dilim. Puno ng adrenaline ang katawan ko. Nawala ang antok at takot. Ang pait ng gamot na natira sa bibig ko, reminder na nagsisimula pa lang ang sandiwara na to. Ang asawa ko. Ang taong natutulog sa tabi ko sa loob ng 2 taon. Bigla, naging nakakatakot na estranghero. At ngayong gabi, bubuksan ko ang maskara niya. Nang lumayo ang tunog ng yabag ni Anton sa harap ng pinto ng kwarto, agad akong tumalon mula sa kama. Walang oras para mag-alinlangan. Ang digital clock sa nightstand, nagpapakita ng 2:05 ng madaling araw, parehong oras nung kagabi. Ang pattern, napaka-precise. Parang may graveyard shift si Anton na hindi nakasulat. Tumakbo ako ng mabilis papunta sa banyo. Hinugasan ang bibig ko. Napakapait pa rin dahil sa natirang pill. Medyo nasusuka ako, pero pinigilan ko. Nagmadali akong nagpalit. Hinubad ko ang pajama ko, pinalitan ng damit na hindi conspicuous, itim na jogger pants, long sleeve na dark gray t-shirt, at navy blue hoodie jacket. Itinali ko ang mahaba kong buhok. Tapos, tinakpan ng hood. Kinuha ko ang susi ng kotse ko. At ang maliit na wallet na may telepono. Nanginig ang kamay ko habang inilalagay ang susi sa bulsa. Pero ang isip ko, sobrang focused. Sumilip ako mula sa likod ng kurtina. Sa bintana na nakaharap sa side yard. Doon, sa ilalim ng dim light ng kalsada, nakita ko si Anton. Hindi niya sinimulan ang makina ng motor sa loob ng garage. Tinulak niya ang motormatic palabas ng gate. Sobrang dahan-dahan. Para walang ingay na makakagising sa kapitbahay. O, sa isip niya, makakagising sa akin. Ang gate, na ang hinge ay nilagyan niya ng langis. Ngayon ko lang naalala, bakit abala siyang lagyan ng langis ang gate nung nakaraang linggo. Bumukas ang gate nang walang tunog. Pagkalabas niya ng mga 10 metro mula sa bahay, doon lang niya sinimulan ng makina. Ang tunog ng standard muffler, humina, papalayo. Nilalabag ang katahimikan ng subdivision. Ngayon na, o hindi na, bulong ko sa sarili ko. Lumabas ako sa side door. Nakakonekta yun sa carport. Mabuti na lang, nakaparada ang kotse ko sa labas ng carport kagabi. Kasi, tinamad akong ipasok. Mas madali ang paggalaw ko. Hindi ko agad sinimulan ng makina. Pinabayaan kong umatras ang sasakyan. Dahan-dahan, ginamit ko ang bahagyang pagbaba ng kalsada. Palayo sa mga kapitbahay. Nang medyo malayo na, doon ko lang sinimulan ang makina ng kotse. Hindi ko naglakas loob na buksan ang headlight. Park lights lang. Dim lang. Dahan-dahan ako nagmaneho. Sinundan ang tunog ng motor ni Anton na nawala sa kanto ng main street ng subdivision. Ang kalsada ng syudad, sa ganitong oras, parang ibang mundo. Tahimik, malamig, at estranghero. Ang orange mercury lights, nagpapaliwanag sa walang laman na kalsada. Nakasara ng mahigpit ang mga tindahan. Naiwan ang sidewalk na puno ng katahimikan. Nag-ingat akong lumayo. Mabuti na lang, tahimik ang kalsada. Kaya, nakikita ko ang pulang ilaw ng motor ni Anton mula sa malayo. Hindi ko kailangang lumapit. Kung lumingon siya sa side mirror, makikita niya lang isang kotse na nagmamaneho ng dahan-dahan. Karaniwan lang yan sa highway. Hindi dumiretso si Anton sa downtown o sa night spot, gaya ng hinala ko. Sa halip, lumiko siya papunta sa outskirts ng syudad. Papunta sa district na kilalang tahimik at underdeveloped. Habang papalayo kami, ang modernong tanawin ng syudad unti-unting napapalitan ng mga lumang gusali. Mga bodega ng pabrika na sarado na, at mga bakanting lupa na tinubuan ng matataas na damo. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Tuwing lumiliko si Anton sa madilim na intersection. Saan ka ba talaga pupunta, mahal? Bulong ko. Hinawakan ko ang manibela ng mahigpit. Namuti ang kuko ko. Pagkatapos ng halos 30 minuto ng pagmamaneho, bumagal si Anton. Pumasok kami sa isang abandonadong subdivision na luma. Alam ko ang lugar na to. Ito ang exclusive housing project na Puting Bato Subdivision. Namangkrak 10 taon na ang nakalipas. Dahil sa problema sa lupa. At balita na bankrupt ang developer.
Sabi, haunted daw ang lugar na to. Madalas na ginagamit na test of courage ng mga bata. Ang kalsada dito, sobrang sira. Nabakbak ang aspalto. Napalitan ng lupa at bato. Tumubo ng ligaw ang damo. Tinakpan pa ang ilang bahagi ng kalsada. Ang malalaking bahay na half-finished, nakatayo, parang malalaking kalansay. Nakakaawa, walang bubong, walang bintana, semento lang na nagsisimula ng tubuan ng moss. Pinatay ko ng tuluyan ang ilaw ng kotse ko. Natatakot ako na ang sinag ng ilaw ko ma-reflect sa side mirror ni Anton. Ang ilaw ng buwan, sapat na para makita ko ang silhouette ng motor ni Anton sa harap. Lumiko siya. Pumasok sa isang block sa dulo ng complex, ang pinakatahimik at malapit sa city forest boundary. Hindi ko naglakas loob na ilapit pa ang kotse ko. Masyadong maingay ang tunog ng gulong sa mabatong kalsada. Ipinark ko ang kotse ko sa likod ng pader ng isang half-finished building. Natakpan ng makakapal na damuhan. Nanginginig ang kamay ko. Kinuha ko ang telepono ko. Ginawa kong vibrate mode. At lumabas ako ng kotse. Ang hangin sa gabi dito mas malamig at humid. Ang tunog ng kuliglig at mga hayop sa gabi, nagsasagutan. Lumikha ng nakakatakot na orkestra. Hinapit ko ang jacket ko. Naglakad ng patago. Sinusundan ng bakas ni Anton. Mula sa malayo, nakita ko si Anton na huminto sa harap ng isang lumang bahay. May mataas na fence. Ang bahay na to, iba sa ibang gusali sa paligid. Buo ang bahay. Kumpleto ang bubong. Pininturahan ulit ang dingding. Kahit nakusam ang kulay para maitago. At ang yard niya, malinis. Walang ligaw na damo. Kahit na natatakpan ng malalaking puno, mula sa labas, mukhang madilim ang bahay. Walang nakatira. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno sa kabilang kalsada. Pumigil ng hininga. Nakita ko si Anton na bumaba sa motor. Hindi siya kumatok sa fence o tumawag ng tao. Inilabas niya ang kamay niya sa bulsa ng pantalon niya. Naglabas ng susi. At kalmado niyang binuksan ang malaking kandado. Nakabalot sa kalawangin na bakal ng fence. May susi siya. Ang katotohanan yan, tumama sa dibdib ko ng malakas. Hindi ito bigla ang pagdalaw. Routine ito. Ito ang pangalawa niyang bahay. Tinulak ni Anton ang motor niya. Pumasok sa yard. Tapos, isinara at kinandado niya ulit ang fence mula sa loob. Ipinark niya ang motor sa side terrace. Nakatago sa paningin ng kalsada. Pagkaalis ni Anton, pumasok na sa loob ng bahay. Naglakas loob akong tumawid ng kalsada. Mabigat ang paa ko. Parang may batong nakatali sa bukong-bukong ko. Sumisigaw ang takot sa ulo ko. Tumakas. Umuwi. At kalimutan na to. Pero ang kuryosidad at sakit ng puso, nagtulak sa akin na magpatuloy. Nakarating ako sa fence. Mataas ang fence, pero may crack sa gilid ng pader. Medyo gumuho. Natakpan ng mga halaman. Nung college, sumali ako sa hiking club. Ang umakyat sa pader na ganito kataas, hindi imposible sa akin. Kahit naubos na ang lakas ko dahil sa takot. Nahirapan ako. Pero nakaya kong umakyat at tumalon pababa sa loob ng yard. Ang tunog ng pagbagsak ko, ninetralisa ng maayos na Japanese grass. Ang weird. May maayos na damuhan sa bahay na mukhang haunted house mula sa labas. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa dingding ng bahay. Gusto nang sumabog ang puso ko. Sinundan ko ang gilid ng dingding, papunta sa isang bintana, natakpan ng makapal na kurtina, pero may maliit na butas. Sa ilalim ng kurtina, hindi nakasarado ng mahigpit. May mainit na dilaw na ilaw na nanggagaling sa butas. Sobrang kontra sa dilim sa labas. Nanginginig, nilapit ko ang mukha ko sa malamig na salamin ng bintana, sinikipan ko ang tingin ko. Sinilip sa loob. At ang nakita ko doon, biglang tumigil ang dugo ko. Parang huminto ang buong buhay ko. Sa loob, maliwanag ang kwarto. At marangya, mamahaling leather sofa, Persian carpet, malaking flat screen TV, at crystal chandelier. Hindi yun abandoned house. Isa iyong hidden palace. Pero hindi ang karangyaan ang nagwasak sa akin. Sa gitna ng kwarto, nakatayo si Anton. Kakaalis lang niya ng jacket at cap niya. Ang mukha niya,
Nakangiti ng malapad, isang ngiti na totoo at genuine. Isang ngiti na akala ko, sa akin lang, ibinuka niya ang braso niya. Isang magandang babae. Mahaba ang buhok. Tumakbo galing sa kusina. At agad siyang niyakap. Sinalo siya ni Anton. Inangat ang katawan ng babae. Inikot-ikot siya. Puno ng tawa. Naghalikan sila. Sobrang intimate. Nang hina ang tuhod ko. Kilala ko ang babaeng yon. Ang mukha na yon. Ang mukha na nakita ko sa lumang picture album ni Anton. Sabi niya, ex-girlfriend niya daw. Na namatay sa plane crash 5 taon na ang nakalipas. Ang pangalan niya Gigi. So buhay pa siya. Hindi pa na proseso ng utak ko ang pagkagulat. May isang maliit na bata, lalaki, mga 4 na taong gulang, tumakbo galing sa kwarto. May dala siyang laruang robot. Papa! Papa, uwi ka na! Masiglang sigaw ng bata. Ibinaba ni Anton si Gigi. Lumuhod, sinalubong ang bata. Sa mainit na yakap. Hello, superhero ni Papa. Pasensya na late si Papa. Inintay ko muna kasing matulog ang boba. Ang boba, tumulo ang luha ko. Hindi ko mapigilan. Tinakpan ko ang bibig ko para hindi marinig ang iyak ko. So, iyon ang tawag niya sa akin dito? Ang boba? Gumuho ang mundo ko, ang asawa ko, ang hero ko, isa palang monster. Gumawa ng paraiso sa gitna ng impyerno ng buhay ko. Hindi lang siya nagtaksil. May isa siyang pamilya. Isang pamilya na binuo sa kasinungalingan, manipulation, gamot, at baka, era ko, umatras ako, naapakan ng paa ko ang tuyong sanga. Crack! Ang tunog na yon, napakalakas sa pandinig ko. Sa loob ng kwarto, biglang lumingon si Anton. Matalim, papunta sa bintana na sinisilipan ko. Sino yan? Sigaw niya. Sino yan? Ang sigaw ni Anton, matalim. Sinira ang katahimikan ng gabi na nakabalot sa lumang bahay. Ang boses niya, hindi na ang malambing na boses na bumubulong ng pag-ibig sa akin, kundi boses na puno ng pag-iingat. Boses ng lalaking nagtatago ng patay na katawan at natatakot na maamoy ang baho. Pakiramdam ko, huminto ang puso ko. Nag-init ang dugo ko. Nagdala ng lamig sa lahat ng dulo ng daliri ko. Hindi ako nag-isip. Ang instinct ng survival ko ang gumana sa mabilis na paggalaw. Dahil sa pure adrenaline, ibinagsak ko ang katawan ko sa lupa. Gumapang ng mabilis at gumulong sa likod ng makakapal na halaman na tumubo sa tabi ng dingding. Ang basang lupa at malamig. Tumagos agad sa jogger pants ko. Ang amoy, matapang. Hinaluan ng amoy ng humus at bulok na dahon. Pumigil ako ng hininga. Tinakpan ko ang bibig at ilong ko ng mahigpit. Pumikit ako. Nagdarasal na ang dilim ng gabing to sapat na para itago ang nanginginig kong katawan. Narinig ko ang tunog ng susi ng bintana na pinaikot mula sa loob. Klek! Tapos, ang tunog ng kiskisa ng window frame na bihira lagyan ng langis. Ano yan, mahal? Tanong ng boses ng babae. Si Gigi. Ang boses niya, mukhang manja, medyo paos. Boses na madalas kong naririnig sa mga lumang video nila nung magkasama pa sila. Shh! May narinig akong tunog sa labas. Parang may nakaapak sa sanga. Sagot ni Anton. Sa mababang tono, may sinag ng flashlight na humahawi sa yard. Ang sinag na kulay asul-puti, sumasayaw sa ibabaw ng damuhan. Humihip sa katawan ng malaking puno at papalapit sa pinagtataguan ko. Napatulala ako. Pakiramdam ko, isa akong fugitive na hinahabol ng pulis. Kung makikita ako ni Anton dito, sa liblib na lugar na to, hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Magsusorry ba siya o nagsimulang lumabas ang ligaw at nakakatakot na isip? Tahimik dito. Walang saksi. Kaya niyang gumawa ng naked na bagay para protektahan ang malaking sikreto niya. Humihip ang sinag ng flashlight sa mga dahon sa ibabaw ko. Ang ilaw tumagos sa butas ng mga sanga. Gumawa ng abstract shadow pattern sa nakadapa kong muka. Lalo akong pumikit ng mahigpit. Ang luha ng takot tumulo sa gilid ng mata ko. Meow! Isang ligaw na pusa.
biglang tumalon mula sa ibabaw ng fence. Bumagsak malapit sa malaking flower pot. Tapos, tumakbo. Hinihiwa ang mga halaman, papunta sa likod ng bahay. Ang tunog ng yabag ng pusa, malinaw na narinig. Narinig ko ang paghinga ng maluwag. Mula sa bintana, "Hala mahal, pusa lang yan." "Sobrang paranoid mo naman," sabi ni Gigi. Tumawa ng mahina. "Isa pa, sino ang pupunta sa haunted house sa ganitong oras? Multo?" Umungol si Anton. Tapos, narinig ko ang tunog ng pagsara ng bintana. Kailangan nating mag-ingat, mahal. Malaki ang stakes. Kapag nahuli tayo, hinila ang kurtina. Pero salamat sa Diyos, hindi ito sinarado ni Anton ng perpekto. May vertical crack pa rin. Kasing lapad ng 2 daliri. Pinabayaan na ang dilaw na ilaw mula sa loob, bumalik sa madilim na yard. Nag-antay ako ng mga 5 minuto. Pinabayaan kong bumalik sa normal ang tibok ng puso ko. Bago ako naglakas loob na gumalaw. Ang katawan ko, matigas at malamig. Pero ang apoy, sa dibdib ko, ang apoy ng galit. Nagpapanatili sa akin na gising. Kailangan kong makita. Kailangan kong malaman. Gaano kalalim ang butas ng kasinungalingang ito na hinukay ng asawa ko. Dahan-dahan akong tumayo, bumalik sa paggapang. Palapit sa butas ng bintana. Ngayon, mas nag-iingat ako. Tinitingnan ang bawat yapak para walang tuyong sanga na mabasag. Ang tanawin sa loob, malinaw na naman. Si Anton nakaupo na sa dark brown leather sofa na mukhang napakalambot. Si Gigi nakaupo sa kandungan niya. Ikinulong ang braso sa leeg ni Anton. Ang malit na bata, wala na. Siguro pinapasok na sa kwarto. Tinitigan ko ang mukha ng babae. Hindi ako nagkamali. Si Gigi, ang ex-fiancé ni Anton, na sinabing namatay 5 taon na ang nakalipas sa isang sea accident sa silangan ng Pilipinas. Naalala ko ng malinaw, umiyak si Anton. Habang nagkukuwento, nung una kaming magkakilala, sabi niya, hindi na nahanap ang bangkay. Ang bangkay na yon, ngayon tumatawa ng malakas. Habang umiinom ng red wine, sa kandungan ng asawa ko. "Kumusta? Ang milking cow mo sa bahay, boba pa rin ba?" Tanong ni Gigi. Habang nilalaro ang boto ng polo ni Anton. Kumulo ang dugo ko nang marinig ang tawag na yon. Milking cow. Tumawa si Anton, tawa na mukhang minamaliit ako. Lalong madaling lokohin. Kagabi, natapon niya ang gatas. Nagpanik ako. Natakot ako na baka nagising siya. Hindi kasi pumasok ang gamot. Pero, ang boba niya. Naniwala lang na vitamin yon. Ngayong gabi, binigyan ko na ulit ng standard dose. Ngayon, tulog patay na yun sa bahay. Mabuti naman, sagot ni Gigi. Uminom siya ng wine. Ang laki ng credit card bill ko ngayong buwan. At gusto ni Kiko ng robot toy na nagkakahalaga ng R50,000. Ang international school niya, humihingi rin ng additional building fee. Over present itad inain? Huwag kang mag-alala, mahal. Hinaplos ni Anton ang buhok ni Gigi. Nung nakaraang linggo, kinuha ni Liza ang time deposit na mana ng tatay niya. Sabi niya, capital daw para sa bagong culinary business ko. Pero fictional lang ang business. Nailipat ko na ang pera sa holding account na pangalan mo. Sapat na yan para bayaran ang lahat ng bills mo. Plus, vacation natin sa Boracay sa susunod na buwan. Tinakpan ko ulit ang bibig ko. Ngayon, para pigilan ang hysterical na sigaw, nang hina ang paa ko. So ang lahat ng kwento tungkol sa business failure, tungkol sa kailangan ng additional capital, tungkol sa property investment na inalok niya sa akin, lahat kasinungalingan. Ang ipon ko, ang mana ng tatay ko, na iningatan ko ng matindi, lahat naubos. Para gastusan ang marangyang buhay ng babaeng to na dapat patay na. Tiningnan ko ulit ang paligid ng kwarto mula sa butas ng bintana. Kaya pala, mamahalin ang furniture dito, ang crystal light, ang leather sofa, ang malaking TV. Lahat binili gamit ang pera ko. Ang hirap ko. At ang mana ng mga magulang ko, namumuhay silang parang hari at reyna sa loob ng hidden fortress na to. Samantalang ako sa bahay, nagtitipid. Kasi, sabi ni Anton,
Kailangan nating maghigpit ng sinturon para sa kinabukasan ng business. Ang kinabukasan pala na tinutukoy niya, kinabukasan nila, hindi sa amin. Tapos hanggang kailan tayo maglalaro ng cat and mouse nito, mahal? Paggawa ni Gigi. Pagod na akong magtago sa lumang bahay na to tuwing umaga. Gusto kong makapaglakad ng malaya kasama ka. At si Kiko, nang walang takot na mahuli ng mga tao. Hinalikan ni Anton ang pisngi ni Gigi. Be patient, mahal. Kaunti na lang. Ang target ko ngayong taon, lahat ng asset ni Liza, ang lupa at commercial building, maibabalik na sa pangalan ko. Inaayos ko na ang power of attorney ng dahan-dahan. Kasi sobrang tiwala niya sa akin. Kahit anong pirma hindi niya binabasa. Pagkalipat ng lahat ng asset, hihiwalayan ko siya. Tumahimik si Anton saglit. May sarcastic na ngiti sa labi niya. O ano? O kaya, gagawin ko siyang talagang sakit dahil sa sobrang paggamit ng tranquilizer. Para ideklarang baliw. At ang right sa ari-arian, mapupunta sa akin. Bilang asawa niya, bulong ni Anton. Sa malamig na tono, tumindig ang balahibo ko. Umatras ako. Nanginginig ang katawan ko. Hindi lang ito simpleng pagtataksil. Ito ay planong pagpatay sa karakter, organized robbery, at sistematikong pagwasak sa buhay ng isang tao. Hindi tao si Anton. Isa siyang demonyo. Na may mukha ng anghel, nakita ko si Gigi na tumawa. Masaya nang marinig ang planong yun. Ang genius mo, mahal. Hindi na sayang na nagpanggap akong patay para tumigil ang mga debt collector ni Papa sa paghabol sa amin. Tapos, makakapagsimula tayo ng bagong buhay gamit ang capital ng boba mong asawa. Ang mga katotohanan, biglang lumabas. So pinalsipikan ni Gigi ang kamatayan niya dahil sa malaking utang. At tinulungan siya ni Anton na magtago. Tapos pinakasalan niya ako para lang kunin ang ari-arian ko. Para gastusan si Gigi. Ang sakit sa puso ko, dahan-dahang nagbago ng anyo. Ang sakit tumigas, naging matalim. Ang lamig ng gabi hindi ko na naramdaman. Ang naramdaman ko, ang init ng galit na nagliyab sa dibdib ko. Tinitigan ko si Anton mula sa malayo. Ang gwapo niyang muka, ngayon nakakadiri. Hindi ako pwedeng umiyak. Ang pag-iyak hindi magbabalik sa pera ko. Ang pag-iyak hindi magkakansela sa masamang plano nila. Kailangan kong kumilos. Kailangan ko silang wasakin. Gaya ng pagwasak nila sa tiwala ko. Sa gitna ng dilim ng haunted house, ang inosente at masunuring Liza namatay na. Pinatay ng mapait na katotohanan ngayong gabi. At mula sa abo niya, bumangon ang isang babae na handang makipaglaban. Nanginginig pa rin ang kamay ko. Pero ngayon hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline rush na nangangailangan ng aksyon. Inilabas ko ang telepono ko mula sa bulsa ng jacket ko. Sumindi ang screen. 2:45 na ng madaling araw. Ang battery, 80% pa. Sapat, sobrang sapat para i-record ang bulok na bangkay na to. Bumalik ako. Lumapit sa butas ng bintana. Ngayon, hindi lang ako sumisilip. Inactivate ko ang video mode ng camera. Ang quality ng camera ng telepono ko, sapat para sa kondisyon ng kaunting ilaw. At ang distansya nila sa sofa, malapit lang sa bintana. Inangat ko ang telepono. Itinapat ang lens sa butas ng kurtina. Sa screen ng telepono, malinaw ang kuha nila. Nagbubuhos ulit si Anton ng wine sa baso ni Gigi. Kailan mo hihingiin ang pirma para sa deed of sale ng commercial building? Tanong ni Gigi. Ang boses niya, malinaw na na-record. Kasi, ang lumang salamin ng bintana, hindi soundproof. At ang ventilation sa ibabaw, medyo bukas. Bukas ng gabi, kalmadong sagot ni Anton. Sasabihin ko na emergency document yon para sa business permit renewal. Gagawin kong medyo inaantok siya. Pagkatapos niyang uminom ng vitamin, siguradong pipirmahan niya agad nang hindi binabasa. Huwag mong kalimutan, mahal. Ang certificate of title ng bahay na tinitirhan niyo ngayon, kailangan ding kunin. Pangalan din niya yon, di ba? Pilit ni Gigi. Oo, alam ko. Lahat nasa list ko na. Bahay, commercial building, time deposit, pati jewelry ng nanay niya na itinago niya sa safety deposit box.
Ang susi ng deposit box, na-duplicate ko na nung nakaraang linggo, nung umalis siya para mag-arisan. Nirecord ko ang lahat. Bawat salita, bawat ngisi, bawat masamang plano na lumabas sa bibig ni Anton. Pinindot ko ang stop button saglit para isave ang unang file. Baka mag-error ang telepono ko. Mawala ang file. Tapos, pinindot ko ulit ang record. Ngayon, nirecord ko ang mas intimate nilang interaction bilang proof ng pangangalo niya. Kung paano hinalikan ni Gigi si Anton. Kung paano siya tinawag ni Anton, mahal kong asawa. Nirecord ko rin. Nung lumabas ang bata, humihingi ng tubig at tinawag siya ni Anton. Kiko, anak ni Papa. Ito na ang undeniable proof para sa DNA test mamaya na may anak si Anton sa ibang babae sa gitna ng kasal namin. O bago pa, ang duration ng recording halos 10 minuto na. Nagsisimula ng mang-awit at manginig ang kamay ko dahil sa pagpigil sa static position sa mahirap na taas. Bigla tumayo si Anton mula sa sofa. Hindi ako pwedeng magtagal ngayong gabi, mahal, sabi ni Anton, habang tinitingnan ang mamahaling relo niya. Relo na sabi niya, regalo ng opisina, pero sigurado akong binili gamit ang pera ko. Kailangan kong umuwi bago mag-umaga. Baka magising ng maaga si Liza, gaya nung kahapon. Ay, bakit ang bilis? Paggawa ni Gigi. Babalik ako bukas. Ngayon, kailangan ko munang bumalik. Magpanggap na model husband, sabi ni Anton. Habang isinusuot ulit ang itim na jacket at cap niya. Nagring ang danger alarm sa ulo ko. Uuwi na si Anton. Agad kong ni-save ang video recording. Inilagay ang telepono sa bulsa. At umatras ng dahan-dahan mula sa bintana. Kailangan kong makalabas dito. Bago lumabas si Anton sa front door, ang puso ko nakikipag-race sa oras. Tumakbo ako ng patago, papunta sa gilid ng pader, kung saan ako umakyat kanina. Pero umakyat palabas, mas mahirap pala kaysa sa pumasok. Mataas ang pader, madulas. Walang malinaw na tapakan sa loob. Tumalon ako. Hinawakan ang gilid ng pader. Hinila ang katawan ko ng malakas. Sumigaw ang muscle ko sa braso. Masakit. Nangangapos ako ng hininga. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng main door ng bahay. Mag-ingat ka sa daan, Papa. Sigaw ng boses ng maliit na bata. Si Kiko. Bye-bye, superhero. Ang tunog ng yabag ni Anton narinig ko. Umaapak sa graba sa front yard. Kinagat ko ang labi ko ng mahigpit. Ginawa ko ang huling lakas ko at nagtagumpay. Nahila ko ang katawan ko sa ibabaw ng pader. Bumagsak ako sa labas. Medyo malakas. Sa lupa na may ligaw na damo. May sakit na gumapang sa bukong-bukong ko. Pero binaliwala ko. Agad akong tumayo. Tumawid sa kalsada. Papunta sa kotse ko na nakaparada sa likod ng mga halaman. Sa abandonadong building. Pagkapasok ko sa kotse, hindi ako agad nagsimula ng makina. Yumuko ako. Nagtago sa likod ng manibela. Mula sa malayo, narinig ko ang tunog ng motor ni Anton na sinimulan. Lumapit ang tunog. Dumaan sa kalsada. Sa harap ng pinagtataguan ko. Tapos, lumayo. Papunta sa main road. Nag-antay ako ng 2 minuto. Bago sinimulan ng makina ng kotse, nanginginig ang kamay ko. Habang hawak ang manibela. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong galit at pagkasuklam na napakalala. Sa buong biyahe pa uwi, tumulo ang luha ko. Walang tunog. Iniyakan ko ang katangahan ko. Iniyakan ko ang 2 taon ng buhay ko na nasayang, naglingkod sa isang manloloko. Iniyakan ko ang tatay at nanay ko. Ang mana nila na ginagastos ng homewrecker na nagpalsipika ng kamatayan niya. Tama na, Liza. Tama na. Minura ko ang sarili ko sa harap ng rearview mirror. Burahin mo ang luha mo. Nagsisimula pa lang ang laban. Binilisan ko ang pagmamaneho ko. Kinuha ko ang shortcut. Para hindi kami mag-cross ni Anton. Kailangan kong mauna sa bahay. 3:45 ng madaling araw. Nakarating ako sa bahay. Sa mabilis na galaw, ipinasok ko ang kotse sa garage. Pinatay ang makina. Tiniyak na ang posisyon ng park. Pareho sa dati. Tumakbo ako.
Pumasok sa loob ng bahay, kinandado ang pinto at dumiretso sa banyo. Hinubad ko ang lahat ng damit ko na kulay itim at may amoy ng lupa at pawis. Inilagay ko sa washing machine. Itinambak sa ibang maruming damit para hindi mahalata. Hinugasan ko ang paa at kamay ko. Kinuha ang lumang toothbrush para kiskisin ang natirang lupa sa mga kuko ko. Pagkatapos, sinuot ko ulit ang pajama ko. Chinek ko ang sneakers na ginamit ko kanina. May kaunting putik sa sole. Agad kong nilinis. Ginamit ko ang lumang toothbrush sa sink. Pinunasan ng tissue at inilagay ulit sa pinakailalim ng shoe rack. 3:50. Pumasok ako sa kwarto. Malamig pa rin ang kwarto. Tahimik. Ang amoy ng cologne ni Anton sa una niya, ngayon, parang amoy ng basura. Bago ako umakyat sa kama, may naisip ako. Safety deposit box. Sabi ni Anton, na-duplicate niya na ang susi. Naglakad ako ng nakatiptoe, papunta sa aparador. Binuksan ang maliit na safety deposit box na nakatago. Sa likod ng tumpok ng damit. Ang susi nandoon sa drawer ng dressing table. Lugar na akala ko safe. Binuksan ko ang deposit box. Kumpleto pa rin ang laman. Certificate of title ng bahay, OR, CR ng kotse, at ang jewelry box na mana ni nanay. Mabilis kong kinuha ang lahat ng importanteng document na yon. Certificate, OR, CR, passbook, at mga gintong alahas. Inilagay ko ang lahat sa laptop bag ko. Nadadalhin ko bukas sa opisina. Pinalitan ko ng tumpok ng bond paper at walang laman na jewelry box. Para sa unang tingin, mukhang may laman pa rin. Kung sisilipin ni Anton, isinara ko ang deposit box. Bukas, ang una kong gagawin, magrerenta ko ng safe deposit box sa bangko at aayusin ko ang lahat ng to. Hindi ko hahayaang mapunta ang kahit isang spacer sa kanila. 3:55. Narinig ko ang tunog ng motor ni Anton na papasok sa yard. Pinatay niya ang makina sa harap ng gate. Tinulak niya papasok. Parehong-pareho sa nakita ko kanina. Agad akong tumalon sa kama. Hinila ang kumot at pumikit. Ang puso ko bumibilis ulit. Pero ngayon, handa na ako. Narinig ko ang pinto sa harap na dahan-dahang binuksan. Mga yabag na patago. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Anton, ang amoy ng hangin sa gabi. At malabong amoy ng cologne ng babae. Ang cologne ni Gigi na amoy ko. Habang lumalapit siya. Tumayo siya sa tabi ng kama. Tinitigan ako saglit. Tulog pa rin pala. Bulong niya. Nagpalit siya ng damit sa dilim. Tapos umakyat sa kama. Sa tabi ko. Niyakap niya ang baywang ko. Mula sa likod. Ang pagdampi ng balat niya. Gusto kong sumuka. Parang yakap ng ahas. Magandang umaga, mahal kong asawa. Bulong niya sa tainga ko. Puno ng kasinungalingan ang tono. Pumigil ako ng hininga. Pinigilan ng sarili kong sikuin ang mukha niya. Mag-antay ka lang, mahal, sa isip ko. I-enjoy mo ang huling sandali na pakiramdam mo panalo ka. Kasi, maya-maya lang, ipaparanas ko sa iyo ang pagkawala ng lahat. Nang umaga yon, pagkasikat ng araw, hindi ako agad bumangon. Pinabayaan kong mauna si Anton. Nang inugan niya ang balikat ko para gisingin ako, gaya ng dati. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Magandang umaga, mahal, bati ni Anton. Nakangiti ng malapad, fresh, walang bahid ng kasalanan. Mahimbing ang tulog mo. Tinitigan ko ang mata niya. Nang malalim, ang labi ko, yumuko, gumawa ng maliit na ngiti. Ngiti na hindi pa niya nakita. Ngiti ng babaeng alam na ang ace card ng kalaban niya. Sobrang lalim, mahal. Kalmado kong sagot. Ang ganda ng panaginip ko. Napanaginipan kong nahulog ka sa bangin. Tumawa si Anton. Akala niya, biro, kakaiba ka talaga. Kakaiba ang panaginip mo. Sige na, mag-breakfast na tayo. Gutom na ako. Umalis siya. Tinitigan ko ang likod niya. Nang may malamig na tingin, kumain ka ng marami, mahal. Bulong ko ng mahina kasi ito na siguro ang huling masarap na breakfast mo sa bahay na to. Bumangon ako. Kinuha ang work bag ko na may laman na ari-arian ko
at naghanda para simulan ang araw ng paghihiganti ko. 2 araw ang lumipas. Mula sa gabi ng stalking na nagbago sa buhay ko. 2 araw na ginugol ko sa pinakamagandang acting sa buong buhay ko. Mas magaling pa kaysa sa acting ni Anton sa loob ng 2 taon. Nagpakita ko ng normal na pag-uugali. Naghanda ng breakfast, ngumiti, nung nagpaalam siya sa trabaho at sinalubong siyang umuwi ng may init. Pero sa likod ng ngiti na yon, kumilos ako ng napakabilis at tahimik, parang anino. Pagkaalis ni Anton sa trabaho, hindi ako nag-antay sa bahay. Pumunta ako sa isang senior lawyer na kaibigan ng yumaong tatay ko. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng ebidensya. Ang video recording ng pagtataksil, ang audio recording ng usapan tungkol sa falsification of death ni Gigi, hanggang sa bank account statement ko na nagpapakita ng suspicious fund transfer sa isang foreign account na pala ginagawa ni Gigi, ang lawyer ko. Si Attorney Ramos, napailing nang makita ang ebidensya. Hindi lang ito simpleng kaso ng diborsyo o pagtataksil, Liza. Serious criminal case ito. Fraud, embezzlement, at falsification of death status. Para makaiwas sa utang, maaari silang mabulok sa kulungan. Like gustong ayong tingna, ang salitang yan, ang pinakamagandang musika na narinig ko. Gumawa kami ng matibay na plano. Lihim na sinabihan ang pulis. Ang CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, sobrang interesado sa kaso ni Gigi. Na pala, buhay pa. Dahil ang babaeng yon, nasa wanted list. Kaso ng embezzlement ng cooperative fund, 5 taon na ang nakalipas bago siya ideklarang nawawala sa dagat. At ngayong gabi, ang stage ng execution na inihanda namin, nagpadala ako ng message kay Anton kaninang hapon. Mahal, umuwi ka ng maaga ha. Iuulam ko ang paborito mong Wagyu steak. Mag-candlelight dinner tayo sa bahay. May gusto akong pag-usapan tungkol sa commercial building. Ang bait na yon, napaka-effective. Umuwi si Anton ng eksaktong 7:00. Ang mukha niya, masayang masaya. Sigurado, iniisip niya na handa na akong ibigay ang huling asset ko. May dala siyang bouquet ng red roses. Flowers na sigurado akong binili niya lang sa traffic light sa gilid ng kalsada. Hindi sa suki naming flower shop. Dahil used newspaper ang wrapper. Para sa pinakamaganda kong asawa, sabi niya, habang inaabot ang flowers. Tinanggap ko. Inamoy saglit para takpan ang ngisi ng pagkasuklam sa labi ko. Salamat mahal, ang bango. Maligo ka muna ge, ihanda ko lang ang pagkain. 9:00 ng gabi. Ang dining table namin maayos na nakaayos. Nagliliyab ang aroma candles. Lumikha ng romantic na kapaligiran. 2 plato ng Wagyu steak, medium rare ang temperature. Mainit, sa tabi, may sparkling juice. Kasi hindi ako umiinom ng alcohol, nakabukas na. Umupo si Anton sa dulo ng mesa. Nakasuot ng best casual shirt niya, mukha siyang sobrang confident. Paminsan-minsan tumitingin sa work bag niya, nakalagay sa upuan sa tabi niya, kung saan nandoon ang document ng title transfer. Sobrang sarap ng pagkain, mahal. Ikaw na talaga ang best cook, puri niya, habang ngumunguya ng karne. Kumain ka ng marami, mahal. Kailangan mo ng lakas. Sagot ko, habang umiinom ng juice. Tinitigan ko siya. Nang matalim, ang mukha na yon. Ang mukha na sinamba ko. Ngayon, mukha siyang rubber mask na nagsisimula ng matunaw. Pagkatapos naming kumain, hindi na nakapag-antay si Anton. Pinunasan niya ang bibig niya gamit ang napkin. Kinuha ang work bag niya. Ay, oo nga pala, mahal. Ngayon na ang magandang timing. At sabi mo rin, gusto mong pag-usapan ng commercial building, dala ko ang document. Kailangan daw kasi ng business permit ko ng collateral agad-agad. Kung pipirmahan mo to ngayong gabi, bukas ng umaga, aayusin na agad ng notary public. At ang culinary business natin, mag-grand opening na sa susunod na buwan. Naglabas siya ng pulang folder. Inabot ang gintong pen sa akin. Ang mata niya, nagniningning sa kasakiman. Kinuha ko ang folder. Binuksan ng dahan-dahan. Ang tumpok ng komplikadong legal sentence. Nandoon. Full power of attorney deed of donation. Waiver of rights.
Ang bottom line, isusuko ko ang commercial building na mana ng tatay ko, nagkakahalaga ng R50 million sa kanya, nang walang bayad. Dito ang pirma? Tanong ko. Inosente. Itinuro ang walang laman na column. Sa ibabaw ng notary stamp. Oo, dyan. Dali, mahal. Pilit niya. Medyo nanginginig ang kamay niya dahil sa excitement. Hinawakan ko ang pen. Nilapit ang dulo sa papel. Pumigil ng hininga si Anton. Lumapit siya. Bigla, binawi ko ang kamay ko at isinara ang folder ng malakas. Brak, nagulat si Anton. Bakit, Liza? Bakit mo sinarado? Ngumiti ako. Ang sweet. Tumayo ako. Naglakad papunta sa living room na konektado sa dining room. Mamaya na ang pirma, mahal. 9:00 pa lang. May surprise ako para sa'yo. Isipin mo, entertainment muna. Bago natin asikasuhin ang seryosong bagay. Anong surprise na naman? Mukhang naiinip si Anton, pero pinilit niyang ngumiti. Sinundan niya ako. Umupo sa sofa ng living room. Kinuha ko ang remote control ng TV. Sa 60-inch smart TV namin, nakakonekta na ang laptop ko gamit ang HDMI cable. Nang tanghali, naglinis ako ng lumang file. Nakita ko ang video na to. Gusto kong panoorin natin ng sabay. Parang sweet memory to. Wedding video natin? Tanong ni Anton. Medyo nagre-relax. Sumandal siya sa sofa. Inunat ang braso niya. Sige, romantic ka rin pala. Aido? Aido? Pinindot ko ang play button. Sumindi ng maliwanag ang malaking TV screen. Pero hindi wedding video namin ang lumabas. Hindi rin vacation video. Ang lumabas, candid video recording. Sa madilim na gabi, kinuha mula sa butas ng bintana ng isang lumang bahay. Ang quality ng image, matalim. At malinaw ang boses. Sa screen, nakita si Anton. Nakaupo sa marangyang sofa ng lumang bahay. Nakakandong si Gigi, ang mukha ni Anton, na nakaupo sa tabi ko. Agad na namutla. Nawala ang dugo sa mukha niya. Nanlaki ang mata niya. Medyo nakabukas ang bibig niya, pero walang tunog na lumabas. Naging bato siya. Patuloy na umikot ang video. Ang boses ni Gigi, malinaw na umalingaw-ngaw. Puno ang tahimik naming living room. Kumusta? Ang milking cow mo sa bahay, boba pa rin ba? Lalong madaling lokohin. Mabuti na lang ang boba niya. Naniwala lang na vitamin yun. Lumingon ako kay Anton. Nakatitig pa rin siya sa TV screen. Nang may horror na tingin, parang nakakita ng multo. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa sentido niya. Sa video, nagpatuloy ang usapan tungkol sa masamang plano nila. Ang target ko ngayong taon, lahat ng asset ni Liza mapupunta sa pangalan ko. Tapos, hihiwalayan ko siya. O kaya, gagawin ko siyang talagang sakit. Biglang tumayo si Anton. Sumugod siya sa TV table. Sinubukan niyang tanggalin ang cable o patayin ang TV. Pero sobrang nanginginig ang kamay niya. Kaya natamaan niya ang glass vase. Nabagsak, nabiyak. Kumalat sa sahig. Patayin! Patayin mo yan! Sigaw niya. Nagpanik, pumutok ang boses niya. Sa huli, nagtagumpay siyang hilahin ang power cable ng TV. Dumilim ang screen. Humihingal si Anton. Ang dibdib niya, taas-baba. Lumingon siya. Tinitigan ako. Ang mukha niya namumula dahil sa halo-halong kahihiyan, takot, at galit na umabot sa peak. Nakaupo pa rin ako. Kalmado, hawak ang baso ng sparkling juice ko. Inalog ko ang baso. Dahan-dahan. Tinitigan ang gintong likido. Tapos, tinitigan ko si Anton. Nang malamig, kumusta ang movie, mahal? Maganda. Ang acting mo, natural dyan. Mas magaling kaysa sa acting mo bilang tapat na asawa dito sa bahay. Sabi ko, walang emosyon. Ikaw, nauutal si Anton. Itinuro niya ang mukha ko gamit ang nanginginig na hintuturo. Kinulong mo ko. Sinundan mo ko. Kailan pa? Nagsimula yon. Nung sinimulan mo akong bigyan ng high dose na pampatulog, na halos sirain na ang utak ko. Anton,
Sagot ko. Unti-unting tumataas ang boses ko. Tumayo ako. Hinamon ang tingin niya. Mula nung inisip mo na isa lang akong boba na milking cow na pwede mong kunin ng gatas hanggang mamatay. Umatras si Anton. Nag-ikot ang utak niya. Naghahanap ng dahilan. Bumalik ang manipulative na ugali niya. Sinubukan niyang tumawa. Tawa na sumbang at baliw. Liza, mahal ko, makinig ka muna. Yan, edited video yan. Deepfake yan. Ngayon, era ng AI. Pwede nilang ilagay ang mukha kahit saan. Huwag kang maniwala sa video na walang kwenta. May taong gustong sirain ang kasal natin. Tumawa ako. Miris, deepfake, mahal? Sa tingin mo ganun ako kaboba? Nandoon ako, Anton, sa likod ng bintana na yon. 2 gabi na ang nakalipas. Nakita ko gamit ang sarili kong mata. Naghalikan ka. Kasama ang living corpse na yon. Narinig ko. Tinawag mo ang anak sa labas na yon. Superhero ni Papa. Narinig ko. Ininsulto mo ko. Nang marinig niyang tinawag kong anak sa labas at living corpse. Naging masama ang mukha ni Anton. Ang maskara niya tuluyan ng nahulog. Hindi na siya nagpapanggap na sweet. Ikinuyom niya ang kamao niya. Kung alam mo na, anong gagawin mo? Sigaw niya. Oo, hindi kita minahal. Ikaw ay isang boring na babae na nagkataong maraming mana. Si Gigi. Siya ang tunay kong pag-ibig. Kailangan niya ng pera. Kailangan ko ng pera. At may pera ka. Simple, ba? Ang pag-amin na yon, masakit. Pero, nakakagulat. Hindi ako umiyak. Ang sakit, tapos na. Ngayon, disgust na lang ang nararamdaman ko. Tapos, anong gusto mong gawin ngayon? Hamon ni Anton. Lumapit sa akin. Sa galaw na nakakatakot. Sa tingin mo mananalo ka sa akin? Ang document ng asset nasa kamay ko na. Hindi ka naman may physical evidence. Maliban sa video na yon. Akala niya, makapangyarihan pa rin siya. Akala niya dahil babae ako, matatakot ako. Kung gagamit siya ng pisikal na lakas. Umatras ako. Kalmado. Tiningnan ang orasan. 9:15. Mahal, may isang bagay ka pa rin nakalimutan. Sabi ko. Mahina. Ano? Hindi ko sinabi na kaming 2 lang ang magdi-dinner. Bigla narinig ko ang malakas na katok sa front door na hindi nakakandado. Sinundan ng malakas na sigaw na nagpahina sa loob ni Anton. Agad, "Pulis! Huwag kang gumalaw!" Bumukas ng malapad ang front door. Ang mukha ni Anton na kaninang namumula sa galit. Ngayon, naging puti. Sa loob ng ilang segundo, parang nakakita ng multo. Lumingon siya sa pinto. Sa mabilis na galaw, 5 pulis, naka-uniform, at 2 naka-plain clothes. Pumasok sa living room namin, sa matatag na yabag. Sa likod nila, si Attorney Ramos. Ang lawyer ko, pumasok sa kalmadong mukha. May hawak siyang makapal na folder. Kapatid na Anton Santoso, sabi ng isa sa pulis. Na mukhang team leader, isang lalaking may matalim na tingin. Ipinakita niya ang warrant of arrest. Inaaresto ka namin dahil sa fraud, embezzlement of assets, domestic violence. Dahil sa pagbibigay ng psychotropic substance ng walang permiso at pagtatago at pagtulong sa pagtakas ng fugitive ng gobyerno na nagngangalang Gigi Ocampo alias Siska. Nang hina ang tuhod ni Anton, bumagsak siya, nakaluhod sa sahig sa tabi ng basag na vase. Ang mata niya, naghahanap ng exit. Pero ang backdoor at bintana, binabantayan na ng ibang officer na pumasok mula sa gilid. Sandali sir, nagkamali kayo. Problema lang to ng mag-asawa. Galit lang ang asawa ko. Sinubukan ni Anton na magdahilan. Nanginginig ang boses niya. Tumingin siya sa akin. Humingi ng suporta. Liza, sabihin mo sa kanila, normal lang tong away mag-asawa, hindi ba? Huwag mong isali ang pulis. Nakakahiya sa kapitbahay. Tinitigan ko siya. Nang walang emosyon. Nakakahiya, mahal? Nagsasalita ka ba tungkol sa kahihiyan? Pagkatapos mong pakainin ng second family mo, gamit ang pinaghirapan ng mga magulang ko.
Nagsasalita ka ba tungkol sa kahihiyan? Pagkatapos mong planuhin, nagawin akong baliw para makuha ang ari-arian ko? Liza, tulong! Nagkamali ako. Nagsimulang umiyak si Anton. Gumapang siya. Lumapit sa akin. Sinubukan niyang hawakan ang paa ko. Pangako, hiwalayan ko si Gigi. Babalik ako sa'yo. Magsimula tayong ulit ha. Huwag mo lang akong hayaang makulong. Asawa mo ko, Liza. Ang tanawin na yon nakakaawa. Ang lalaking laging mukhang macho at may dignity. Ngayon, umiiyak. Parang bata na nahuling nagnakaw ng kinde. Walang dignity, walang pride. Isang duwag lang. Natakot harapin ang consequence ng ginawa niya. Inatras ko ang paa ko. Tumanggi akong hawakan ang marumi niyang kamay. Patay na ang asawa ko, mahal. Malamig kong sagot. Namatay siya. Nung nakita kitang nandoon, sa lumang bahay na yon. Isa ka lang estranghero na sumubok magnakaw sa buhay ko. Lumingon ako sa pulis. Sige, i-process na, sir. Naibigay ko na lahat ng ebidensya sa lawyer ko. Sige, Ma'am Liza. Salamat sa cooperation. Ide, baka sisa. Agad na ikinadena ng officer ang dalawang kamay ni Anton. Sa likod niya, ang tunog ng bakal na nagbabanggaan, klik-klik. Narinig ng malinaw at nakakasiya sa pandinig ko. Nagpupumigla si Anton. Habang hinihila, pakawalan niyo ko. Hindi ako kriminal. Liza, ang sama mo. Ang sama mong babae. Sigaw ni Anton. Nagsimulang lumabas ang masamang salita sa bibig niya nang narealize niyang hindi na gumagana ang luha niya. Dalhin niyo siya. Utos ng police commander habang iginigiya si Anton palabas. Huminto saglit ang pulis sa harap ko. Para sa information mo, Ma'am Liza, kinumpirma lang ng radio ng team namin. Si Gigi na secure na namin sa lokasyon ng lumang bahay. Kasama ang iba pang physical evidence. Hindi siya nakagalaw nung ipinakita namin ang proof ng identity falsification niya. Ang maliit na bata, pansamantala, ipinasa namin sa DSWD hanggang sa may kamag-anak na makukuha sa kanya. Kasi nakakulong ang dalawang magulang. Tumango ako. Mahina. May kaunting awa sa isip ko. Naalala ko ang bata. Si Kiko. Wala siyang kasalanan. Biktima lang siya ng kasakiman ng magulang niya. Pero hindi ko kayang iligtas ang lahat. Ang iligtas ang sarili ko mahirap na. Salamat, sir. Taimtim kong sabi. Ang tunog ng siren ng police car, umalingaw-ngaw saglit sa harap ng bahay. Tapos, lumayo. Dala ang parasite na sumisira sa buhay ko. Sa loob ng 2 taon, tumahimik ulit ang bahay. Sobrang tahimik. Tinapik ni Attorney Ramos ang balikat ko. Mahina. Ang galing mo, Liza. Matapang ka. Magpahinga ka na ngayong gabi. Bukas, aayusin natin ang lahat sa police station. Titiyakin kong hindi siya makakalabas sa matagal na panahon. Marami na ang charges na nag-aantay sa kanya. Pagkaalis ni Attorney Ramos, kinandado ko ang pinto. Ngayon, kinandado ko sa ibang pakiramdam. Hindi pakiramdam ng takot na may papasok, kundi pakiramdam ng safety. Na ang masama, nasa labas na ng gabing yon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, natulog ako nang walang mainit na gatas ni Anton at walang takot sa nightmare. Natulog akong mag-isa. Sa gitna ng malaking kama, inunat ang kamay at paa ko ng malawak. Walang hilik ni Anton, walang lamig ng pagtataksil. Katahimikan lang. Maganda ang pagsikat ng araw. Kinabukasan, ang sinag ng araw sa umaga, tumagos sa butas ng kurtina na binuksan ko ng malapad. Umupo ako sa back terrace. May hawak na tasa ng mainit na kape. Umalpas ang usok. Ang amoy ng malakas na robusta coffee sasalubong sa ilong ko. Pumalit sa amoy ng kasinungalingan na pumuno sa bahay na to. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga ibon nagkakalikaw. Sa puno ng mangga, ang hangin sa umaga. Humahaplos sa mukha ko na hindi na namamaga o namumutla. Ang ulo ko gumaan. Sobrang gaan. Walang sakit ng ulo, walang pagkalula. Ang isip ko malinaw, parang kristal. Ininom ko ang kape ko. Dahan-dahan. Naramdaman ang pait at tamis, sakto sa dila ko.
Tinitigan ko ang bakanting silya sa tabi ko. Dati, laging akong natatakot na mawala si Anton. Natatakot akong mabuhay ng mag-isa. Pero ngayon, pagkakita ko sa bakanting silya na yun, gumaan ang pakiramdam ko. Ang bakanting espasyo na to, hindi kalungkutan, kundi espasyo para huminga, espasyo para magsimula ng bagong buhay. Na tunay na sa akin, malaki ang bahay na to. At ngayon, tahimik. Pero, at least, tapat ang bahay na to. Wala nang sikreto sa 2:00 ng madaling araw. Wala nang misteryosong bakas ng pulang lupa. Wala nang lason na nakabalot sa pulot. Kinuha ko ang telepono ko. Block ko ang lahat ng numero ng pamilya ni Anton na nagsisimulang mag-terrorize at magtanong. Mamaya ko na i-explain. O hayaan na ang lawyer ang magsalita. Ngayon, gusto ko lang i-enjoy ang panalo ko. Inangat ko ang tasa ng kape ko, papunta sa pagsikat ng araw. Parang nakikipag-toast sa universe. Magandang umaga, Liza. Bulong ko sa sarili ko, habang nakangiti ng malapad. Ang pinakataimtim na ngiti na naibigay ko. Welcome back sa totoong buhay. At sa ilalim ng mainit na sinag ng araw, naramdaman ko ang tunay na kalayaan.